Sa headlines kan mga barata anti-drug buy-bust operation kang Regional Police Drug Enforcement Unit sa Barangay Concepcion Pequeña, Siyudad kang Naga. Napuli sa armed confrontation, suspect gadan. Exclusive, 74% kan person deprived of liberty sa BGMP male dormitory. May kaso sa illegal na droga. Paglangkaw kang presyo ng burak kunya Valentine's Day pinaglalauman. Pag-amyenda sa local traffic ordinance kang Libmanan Camarines Sur, pasado na. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang saindong tagapaghatod Bareta. Nangyari na ang pinaghahandala ni punong Barangay Jewelyn Rigmalos kan Barangay Concepcion Pequeña, Siyudad ng Naga. Iniyo ang may magadan sa sayang barangay na imbuelto sa illegal na droga. Ini matapos ang anti-drug buy-bust operation kan Subanggi na napuli sa armed confrontation. Aramot ang kumpletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Sa pagsabat kan bulanin Pebrero, saro tulos na drug personality ang binawian ng buhay matapos iniga manlawan sa ginimong drug buy-bust operation sa St. Clair Concepcion Pequeña, Naga City. Pasado alas 11 kaso banggi sa panginot kan Regional Police Drug Enforcement Unit. Ang suspect na si Angelo Fernandez ang nabakalan kan mga operatiba nin kantidad 15,000 pesos sa illegal na droga. Alagad matapos ang pre-arrange signal, dagos ining nagkuanin badil asin pinaputukan ang mga pulis. Hasta sa baluson manin putukan na badil kan na mga operatiba na nagresulta kan sa iyang pagkagadan. Ano ang level kan involvement kayong suspect po na nagadan po nga dahil in police operation, nagkagawa ng armed confrontation dito po sa Concepcion Pequeña, Kasubanggi. Ang sabi lang po, nasa watchlist ini, pero itong level kasi yung involvement ay pa po masyerto, kung ini yung sa regional level, on recalibrated on illegal drugs, or nasa city level lang. We have to confirm that. But ang pinaka-share ko kayan is kaya nasa watchlist po ini, medyo hali-hali ng pinagmamanmanan. Although this is the first time na pinasairaron sa buy-bust operation, pero si pagproseso po kani, hali ng pinag-monitor ang sa iyang involvement, medyo daratulan transaction pati Ang suspect na pag-araman nakabali sa drug watch list ka na PNP. Sarong caliber 45 na badil ang ginamit ka na suspect na na-recover sa lugar asin nagkakantidad 340,000 pesos na pinagtutubunan ng shabu. Na-recover po si caliber 45 Norinco na may law pa po sa magazine ng apat na live ammunition. Tapos si dua pong empty shell kan caliber 45 tapos sarong deformed slug kanday pa ma-determine na caliber, and another 4 empty shells na caliber 9mm na posibleng ito ang ginamit itong badil manhalis sa mga operatiba. Sad to say, dahil siya nagpa-aresto basta-basta, imbes naglaban po ini. And aside from the recovery of the used firearms, nakuha pa po itong buy-bust item ng 5 grams, sarong sachet, tapos yung 5 pa pong additional na sa possession niya, na 5 plastic sachets na more or less mga 45 grams ang timbang. So gabos-gabos, 50 grams na suspected shabu na nagkakantidad po according to Dangerous Drugs Board value na kada gramo 6,800, nagkakantidad po ining 50 grams na 340,000 pesos. Ang bangkay kan suspect sa presente yaon sa sarong punerarya sa Barangay Kararayan kan Siyudad ng Naga asin ang PNP nangapudan giraray sa publiko na padagos pang nag-embwelto sa illegal na droga na mag-untok na tanganing maiwasan ang siring na insidente. Para sa GNN-TV48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Mientras tanto, desidido si punong Barangay Jewelyn Rigmalos na mabawasan ang mga personang padagos pa sa aktibidad nin sa illegal na droga. Hagad niya sa PNP, bulan-bulan igwanin anti-drug operation sa iyang barangay. Detalye sa report ni Melvin Machado.
Para mas mapapusog pa ang kampanya kontra illegal na droga sa Barangay Concepcion Pequeña, Ciudad Cagnaga, sarong kasunduan sa pagultanan kan Barangay Anti-Drug Abuse Council asin Cagnaga City Police Office ang pinaghahase ni punong Barangay Jewelyn Rigmalos. Sa nasabing kasunduan, kada sarong bulan dapat igwang mangyayaring police operation kontra sa mga personang envuelto sa illegal na droga, nagagamit man o nagpapabakal. Sa paaging ini, kung dae man subot totalmenteng mapundo, mababawasan na ini. Igwa nga ni kaming ginibong niya na programa na nagkaing magmuwa ang PNP and Badak na kada bulan may operation sinda sa kuya. Pusher or user man iyan, talagang may accomplishment sinda sa kuya. Pangari, dahil ko man maubos yan, magbababa ng si kulog payo kang kapitan na padagos kong sinasabihan, alagad dahil man nagtuturog. Day na masubot mababasol si punong Barangay Rigmalos, sulit na dahil siya nagkulang sa pagpapagirumdum na isikwal na ang pagiging imbalto sa illegal na droga. Po, totoo nga ni, yun, ipaparapod ko po yun sa barangay mga taong iyan, magurang, minsan nga na nakita na ako nakukulitan sa ko or minsan nakakadangog ni malain na tataramon. Pero dahil ninda naintindihan na si pagmakulog ko sa akin ninda or si Aki mismong involved, bilang kapitan, bilang ama kang barangay, abo kung may magadan or may madakop kung mapipili sa kung barangay. Kaya lang kung iyang gusto ninda, maya man ako maginib mo kaya. Biantras tanto pinag-aaraman ka na sabing opisyal kung kabali sa listahan kang barangay ka mga personang involved sa illegal na droga ang nagada na sospek sa ginibong drug buy bust operation Kasubanggi. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsway. Padagos pa sa mga bareta, dae kampante si punong Barangay Rigmalos na maideklara ang sayang barangay bilang drug-cleared barangay. Dipisil subuot makumbinsir ang publiko na drug-cleared ang sayang lugar kung igwa pang mga personang padagos na naiimbwelto digdi. Ang drug clearing po nga ni, ang totoo nga ni, medyo may pagkaalangan yan sa kuya. Kami naintindihan si proseso kan drug clearing, si taong dae, baka kantyaw ang abuton ko na paano man niya naging drug lord ang Concepcion Pequeña na may adik nga sa katahid ko or may nagbabasay-basay ng adik. Padagos pa sa mga bareta, mga person deprived of liberty sa BGMP male category, mayoriya nakaatubang sa kaso ng illegal na droga. May exclusive report si Melvin Machado. Sa enot na bulan kang taon 2023, naging agresibo na ang kapulisan sa kampanya kontra sa illegal na droga. Kabali digdi ang pagkaka-recover kan dakulang kantidad ng illegal na droga asin pagkaka-aresto sa mga sospechado. Sa listahan ni Jail Chief Inspector Jerome Herrero, jail warder kang BGMP male dormitory. Sa enot na bulan pa lang kang taon 2023, 20 na PDL ang naidagdag sa sainda na gabos may kaso sa illegal na droga. Huli ka ini, aabuto na sa 74% kang kabilugan na populasyon kang BGMP male dormitory ang involto sa illegal na droga. 335 ang PDL, asin 249 ang involto sa droga. Buot sabihon, 86 na lang sa mga PDL ang bakong illegal na droga ang kinakahampang na kaso. Unang pasok po ng mga PDL ngayong January ay nadagdagan po tayo ng lampas ng 20. Kaya naging na po tayo ngayong 74% ng mga PDL natin ang drug cases. That is more than 249 ng PDL population natin. 74% ay composed of drug cases. Tapos sir, yung total population sir, ilan sir? Yung may 335 so, 200 plus po. doon. Napakataas ng bilang na involved na PDL sa droga po. Huli kang nasabing sitwasyon, higot na seguridad ang pinagpapautob sa nasabing pasilidad. Bago pa man magluwas sa sedang facility ang mga PDL, pinagre-rekurida muna kan mga BGMP personnel ang palibot sa posibleng palayog o pinag-apo ng mga epektos palaog sa natad kang BGMP. Binigyan ko po ng instruction yung ating mga personnel na kapag madaling araw ay i-check nila ang grounds para siguraduhin na kung mayroon pong palayog na tinatawag, yung mga nagpapasok po, yung mga bisita na gusto magpasok ng droga, minsan kasi nagtatapon sila, dito papasok. Kaya sinisweep araw-araw ng mga personnel natin yung grounds bago tayo
labas ng mga PDL para maglinis, ganyan. Kapag hapon naman po, during visiting hours ay inaayos po natin yung yung risk ng mga bisita natin at pag-search ng mga padala nila para masigurado natin na hindi talaga nakakapasok yung droga. Mientras tanto, maging ang mga pagkakaan ka mga PDL na pinaghahatod kang sa enda mga dalaw, ang higot na pinagre-requesta ka mga personay kang BGMP Male Dormitory bago ini may hatod sa sainda. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, naaagihan na ang Sangay Tiwi Road alagad may patanid ang MGRRMO asin PNP na maglikay ang mga maagi digdi urog na kong banggi. Huli kang piligro sa landslide asin rock slide urog na kong banggi. Kang nakalis ng pag-uuran sa Camarines Sur, nagkaigwanin landslide asin rock slide sa barangay Patitinan kung kaya may tulong na kaistardigdi ang pinagpalipat muna nin Salbadong Istaran. Padagos man na nakamonitor ang MGRRMO asin PNP sa kamugtakan sa nasabing tinampo. Sa pagbabalik kang news break, armadong grupo asin tropa kan gobyerno nagkaengkwentro sa Sorsogon. Yan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kang GNN TV 48 Naga News Break. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars o energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari rin tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Work with business executive or turn yourself to become one. Explore the career in the world of business with NCF's Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management. This degree prepares you to excel in the financial service sector. Start it right with NCF's College of Accountancy and Finance. Padagos pa sa mga bareta, kung igwang personal na pagdalaw sa mga PDL sa BGMP Male Dormitory,
Igwang plastic barrier sa indang pag-ultanad o kaya sa paaginin idalaw o video call, alagad ngunyang pwede nang makugos kan sa indang mga dalaw ang PDL na partidaryo. Detalye sa report ni Melvin Machado. Saro si Nanay Ason, bakong tunay na pangaran sa nakapag-complete ang hinahagad na requirements kang BGMP Male Dormitory aron kang vaccination card, valid ID, pag-biometrics sa pagrehistro para matugutan na mga face-to-face na madalaw ang sendang mga partidaryos. Maog masubot ngunyan na makaulay, makaputan ang sedamal sa buhay maski sa halipot na oras sa pinagtagama sa sainda. Si Junjun nasaro sa mga PDL, dati sa paginin idalaw o video call sa na nakakaulay ang mahal sa buhay. Haros mapaluha subot siya kang personal na makahampangan ang sayang mahal sa buhay na personal niyang nakaulay. Dawa puro papaano po, nakakaulay mo na po siya na tultol, sagod na kakaputan po. Medyo maray naman po, pero mas magagayon po ko itong dati pong makakaulay mo po siyang tultol. Kumusta man siya, itong si pigdadalaw mo digdi, kumusta man ang pagmati niya na araw na kahit sitwasyon? Siyempre po, nag-iibi po permita. Siyempre po, maano po yaon po siya dyan. Nakakahiya man at corny, pero ang unang sinabi ko, I love you, I miss you sa pamilya ko. Kasi syempre, ang tagal na panahon, meron nga kaming idalaw, pero iba pa rin po yung may personal na makahawak mo, mayayakap mo, at nakakahiya mang aminin. Syempre, maluha-luha ako sa unang pagkakataon na magkasama kami sa face-to-face po. Siniguro man ni Jail Chief Inspector Jerome Herrero na may tultol na lugar ang mga madalaw asin nasusunod ang mga protocol. We see to it na available yung well-ventilated na location po natin. Hindi katulad nung dati na dito sila sa nakasara na visitation area. Dito po tayo ngayon sa may malapit sa garden area at saka sa parking area para occupied po yung kumbaga 25% nung dating na masunod natin yung nire-require ng National Office. Pun kan ibalik ang face-to-face sa pagdalaw sa mga PDL na high moral subot ang mga ini asi mas naging aktibo, alagad ini igwaning katampad na responsibilidad. Napansin namin na tumaas yung moral nila at mas naging cooperative po sila dahil nakiusap po tayo na kapag cooperative sila, tutuloy-tuloy natin itong in-person visitation kasi required po tayo na kailangan secure yung facility natin habang ginagawa natin itong in-person visitation. Once na magkaroon po ng kaguluhan ay ititigil natin agad-agaran yung kanilang visiting privilege at balik po tayo sa no contact visitation at itong idalaw. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, pag-amyenda sa Local Traffic Ordinance kan Libmanan, Camarines Sur, pasado na sa second reading. Detalye sa report ni Jerome Briz. Ang sektor kan transportasyon sa Libmanan, Camarines Sur ang saro sa pinagtututukan na mapakarahay sa banwaan. Kaya kan nakaaging sesyon regular kan Sanggunang Bayan kan Libmanan, maugmang pigbareta ni Konsehal Edelson Marfil kan Committee on Transport na inipasado na sa second reading ang pag-amyenda kan Local Traffic Ordinance. Saro kaya sa nakapalaman sa ordinansa ang pagbabago kan mga pamasahe sa manlain-lain na public transport sa banwaan, tamang dress code para sa mga tricycle driver asin iba pa. So, naipasata na si amendments ng certain sections sa Local Traffic Ordinance ng Libmanan. Iyo yan ang tenor kung sa kuyang amendments, iyo ang pagtaoning authority sa mga public safety officer dito sa banwaan ng Libmanan. Matuwangan ninda ang PNP duman sa lumang ordinansa kaya may padumaning included si PSO so ngunya inigtig amenta para maibalita ang matawan taning authority ang mga public safety officials and then ang officer rather and then ang sarong parte paduman kang amendments ko iyo ang pamasahe ang fare so yaong kay duman sa section na kung di ko nagkakamali section 120 na nakalag is by a resolution. So, by ordinance kaya ang sa toyong Local Traffic Ordinance, kaya pag-amendaran ko naman na maging ordinansa na ang sa toyong fair ordinance.
Sa masunod na semana, asin na session regular kan Sangguniang Bayan kan Libmanan, piguhurot ka na nasabing konsehal na ini maipasar na sa huring pagbasa tanganing makatabang sa transport sector asin mga biyahero sa Libmanan. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Briz, Newsbreak. Sa satuyang police report, duwang M16 rifle, duwang anti-personnel mines, sarong molotov, 10 cellphone, mga dokumento asin personal na gamit ang na-recover kang militar asin PNP matapos ang inkwentro sa armadong grupo sa Pilar, Sorsogon kan suugmang pagkaaga. Nagdurar nin 15 minutos ang redibayanin putok, alagad may umantinamaan sa tropa kan gobyerno asin dai-aram kung igwang nairido sa mga kalaban. Padagos ang pangapuda ni Major General Adonis Bahaw, Division Commander kan 9th Infantry Division of Philippine Army sa mga rebelde sa Kabikola na magbalik loob na sa gobyerno. Inina ang panlimang inkwentro sa inot na bulan kang taong 2023. Sa iba pang police report, nalamos ang sarong 21 anyos na biktimang si Romel Valderrama, residente kang Zone 1, Barangay San Juan, Magaraw, Camarines Sur, matapos mawaraanin balanse mientras na nakatindog sa gilid kan creek sa nasabing lugar. Tulos man pinagdara sa Bicol Medical Center ang biktima, alagad pinagdeklarang dead on arrival ni Dr. Carl Favorito. Nagsayuma naman ang mga partidaryo kaini na ipasairarum pa sa post-mortem examination ang biktima. Sa iba pang bareta, presyo kan burak ngunya na Valentine's Day posibleng maglangkaw. Detalles aramon ta sa report ni Jerome Briz. Kumparar ka na kaaging taon na piglalauman ka na mga paratyenda nin burak sa Naga City People's Mall na mas halangkaw ang presyo ka na burak asin na makulang ang supply sa Naga City People's Mall fresh flower section lalo na ngunya na papaabuto na Valentine's Day. Sigun kay Lorena Habana, kung ikukumparar ka na kaaging taon na nasa 1,000 pesos sana ang sarong nga dosena kan rosas na burak. Alagad sa ngunya, nagpapakol na ini sa 1,200 pesos asin posibleng maglangkaw pa sa mismong aldaw kan mga puso. Parang makulang kasi mahali, dikit ang makuha siguro. Alangkaw si Pinas ko ngunyan kaysa last year. Makapuabutin kanin ko yan, mga 1-2 per dozen. Dati pera po? Ano to, ako 900 lang last year, hanggang 1,000 lang po kami last year. Pero ngunyan yan, baka 1-2 or umabot pa ng 1,500. Saro sa rason kan paglangkaw kan presyo kan na burak yuman ang halangkaw na presyo sa indang nga supply sa dangwa asin may managayong nga nakukuanan kaya digdi na rosas sa satuyang lugar. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Briz, Newsbreak. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digdisa na yan sa GNN TV 48 Naga Newsbreak.